Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ginang Irapon. So, nandito po ako sa iyong harapan para iulat ang Kabanata 9 na ang pinamagatang ang Pilato. Pinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kasalanan sa pinagkakagayon na matanda. Ang alpares o tinyente ng Guardia Civil, ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinansam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. Hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabisang Talis. At di raw niya kasalanan kung di man natagpuan si Kabisang Talis. Ang asinderong bagong gumagawa ng lupa na si Kabisang Talis, paano raw niya uusuplong ang pagdadala ni Kabisang Talis ng armas kung tignan siya ay parang pinipili ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Kung namalagi raw si Kabisang Talis sa bahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Si Hermana Pinchang na bagong Panginoon ni Huli. Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin ng may kasalanan dahil di marunong magdasal at di nagturo ng wastong pagdadarasal sa mga kaanak na tulad ng dasal at pinababasa niya ng aklat. Tandang Basyong Makunat. Nang mabalita ang tutubusin ni Basilio, ang kasintahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Nakauwi sa Kabisang Talis sa tulong ng salaping na pagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Pinchang. Nabatid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa, nagpaupang utusan sa si Huli. Pepe ang amang si Tandang Selo at pinaalis siya sa kanyang bahay sa atas ng hukuman at sa katuwaan ng mga kura at gumagawa ng lupa. Si Kabisang Talis ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. So, bago natin italakay ang mga ito ay unahin muna natin ang mga tauhan. Mga tauhan. Tinyente ng Guardia Civil. Isa sa mga tauhan na naghugas kamay rin at nagutusan lamang na dukutin si Tandang Selo at parusahan ito. Pangalawa, ang anak ni Kabisang Talis na si Huli na naging katulong ni Hermana Pinchang. Pangatlo, Hermana Pinchang, ang amo ni Huli na puwersang pinaturo si Huli kung paano magdasal dahil hindi raw ito tinuruan ng kanyang lolo na si Tandang Selo. Basilio, siya ay anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Kabisang Talis, ang ama ni Huli, namatay ang kanyang dalawang mahal sa buhay dahil sa kanyang lupang ipinaglalaban. Tandang Selo, ama ni Kabisang Talis at lolo ni Huli, siya ay napipi dahil sa mga hirap at lungkot na pinagdaanan ng pamilya. So, bakit ito pinamagatang ang Pilato? Pinamagatan ito dahil sa hango sa isang artikulo o karakter sa Biblia na si Poncio Pilato. Bilang gobernador ng Judea, siya ay ang may kapangyarihan na may desisyon kung ipapako ba sa krus si Jesus o hindi dahil sa nakikita niya na ang tao ay galit na galit sa kanya at pinasa niya ang desisyon at sinabing ano ang ibig niyong mangyari sa kanya at ang sagot ng mga tao ay ipako sa krus. At pagkatapos nun ay inutos niya na ipako sa krus base sa isinigaw ng mga tao at pagkatapos ay naghugas kamay siya at ang ibig sabihin ay wala siyang kinilaman kung ano ang magiging desisyon niya. At dito sa kabanatang ito ay marami ang pwedeng pagbintangan sa mga nangyayari sa angkan ni Kabisang Talis. Pero silang lahat ay naghugas kamay at ayaw rin nila na may ikabit nung pangalan niya na may kinalaman sa sinapit na kasawian sa angkan ni Kabisang Talis. So, base sa napanood kong video na in-upload ni Ma'am Irabon, isa nito ang tinyente ng Guardia Civil. Sinabi niya, kami ay gumagawa lamang sa aming tungkulin, kung kaya hindi namin kasalanan na samsamin ang kanyang baril dahil gumagawa lang kami ng tungkulin at wala rin kinalaman ang oldog na administrador ng pare. Sapagkat yung nagsumbong na may
dalang barel sapagkat ayon naman kay Padre Clemento, yung nangyari sa angkan ni Kabisang Tales ay parusa iyon ng langit. At sinabi niya na may kamag-anak na dapat turuan ng kabanata na ang ibig niya sabihin ay si Huli. Kasi naninilbihan si Huli sa kanya, parang sinasabi niya na marami daw kakulangan ito sa si Kabisang Tales dahil ang kanyang anak ay dalaga at aasawa na hindi pa marunong magdasal. Hindi marunong kung saan hihinto sa kanyang pagdarasal, nagkamali-mali pa bigkas na demonstratriya na ano pang magdasal kaya para sa kanya ng pangyayari ni Kabisang Tales ay paraan ng Diyos para turuan ng kanyang anak na tama, kabanalan kasi daw hindi raw ito natutunan ni Huli. Samantala nang malaman ni Basilio ang nangyayari kay Huli, lumuwas siya ng kaagad ng Maynila para kunin ang kanyang mga naipong pera para tubusin si Huli. At natakot si Hermanang Pensyang dahil sabi niya na meron kasi siyang nabasa sa libro ni Tandang Basyong Bakuna na may demonyong nag-aanyong estudyante kasi daw kung si Huli sa kanya, tuturuan niya ng kabanalan. Ngayon naman ay tutubusin ni Basilio at takot siya kasi wala siyang mapag-utusan. Mapag-utusan pa sa kakasakali ng isa sa Huli, tubusin ni Basilio. Sinamantala ng mga praile ang pangyayari iyon kaya habang wala si Kabisang Tales, ibinigay nila sa iba yung lupa na sinasaka na dumating na si Kabisang Tales. At merong sulat na inaabot sa kanya ng binibigyan sila ng iilang araw para bakantihin yung kanilang bahay at doon na niya natanto na natalo na siya sa kaso, nawala ng kanyang lupa at nawala ng kanyang anak. Ngayon ay sasabihin ko ang one-line summary na pinamagatan natin ang mga Pilato. Nang lumaganap ang balita sa bayan tungkol sa nangyari kay Kabisang Tales, ang iba ay nahabag at ang iba naman ay nakibing balikat lamang. Si Padre Clemente, tagapangasiwa ng mga prele, ay nakibig balikat lamang. Sinasabi niya na wala siyang kasalanan ukol sa nangyari kay Kabisang Tales. So, yun lang ang one-line summary natin sa pinamagatan natin ang mga Pilato. So, dito na po magtatapos ang ating reporting at salamat sa pakikinig niyo po at maraming salamat din sa iyo, Ginang Irabon.